Good day mga partners. For today's video, ang topic natin ay regarding sa mga tanong, inquiry ng ating mga partners regarding sa kung paano, anong proseso, saan makakuha, kung sino magbibigay, okay, ng age waiver certificate. Okay, so based sa akin experience, bibigyan ko kayo ng 2 option. Okay? Para makapag-apply kayo sa bureau. Ang unang option, dapat ay member kayo ng tribe at accredited ng NCIP or meron kayong NCIP certificate. Okay? Pangalawang option ninyo, kung wala talaga kayong tribe or wala talaga kayong NCIP certificate or hindi kayo member ng Muslim, ay mag-under quota ang isang quota. Okay? So, sa proseso po ng pagkakaroon ng NCIP certificate, papaliwanag ko dito. Kasi marami pa nang naguguluhan kung ano nga bang proseso. Okay? Ito ang proseso. Kung kayo ay gustong makakuha, okay, ng NCIP certificate o may tribo kayo, kailangan po ninyong alamin kung ano ang inyong tribe. Okay? Visit po kayo sa ncip.gov.ph at i-type ninyo kung aling lugar kayo ipinanganak or ipinanganak yung inyong mga ninuno or ang inyong mga magulang at lola. Okay? Kumbaga, hahanapin ninyo yung root of the family tree. Okay? Simula sa kanununuan ng inyong pamilya. Okay? So, naniniwala ako na lahat po tayo ay merong tribo. Okay? So, ayan lang po ang pinakamahirap ibalikan, no? Yung paghimay-himay kung member yung iyong nanay, kung member ang iyong lola, kung member yung nanay ng lola mo, o member pa yung lolo ng nanay, basta ganun, basta pinaka-root. Okay? Diyan po ang pinakamahirap na stage. And then, okay, kung meron man po kayong nahanap na niyo inyong tribe, alamin niyo kung anong klaseng tribo kayo. Okay? Hindi kasi pare-parehas ang tribo. Okay, meron kasi mga Muslim, meron kasi yung Aita, maraming klaseng Aita yan. Okay? So, alamin ninyo kung anong klaseng tribo. And then, pag nalaman ninyo, okay, pumunta kayo sa Office of NCIP, Indigenous Office. Okay, itong ahensya na ito mga partners, sila ang magpapatunay kung legit kang membro ng tribong kiniklaim mo. Okay? Itong ahensya na ito, itong NCIP, okay? Lahat ng tribo sa nasasakupan nilang lugar ay nakatala sa kanilang talaan. Okay? Pag sinabi mong member ka ng ganito, titignan nila kung meron bang ganitong tribo sa listahan nila. Kung meron man, ayan. Kung meron man, meron silang mga test na o requirements na kukunin sa iyo. Okay, so ano itong mga requirements? Okay, so based sa akin experience, mga ka-partners, ang requirements na kinakailangan dito ay syempre, meron kayong certificate, okay, na permado, na nagpapatunay, okay, doon sa pinakamatandang tribo na nagpapatunay ay ikaw ay kapamilya nila o ikaw ay member ng tribe nila. Okay, nakapirma doon si Apo. Yan. Basta yung leader ng inyong tribo. And then at the same time, hindi po ganun kadali ang pagkuha ng NCIP certificate o pagpapakredit na kayo ay member ng tribe. So, kakain kayo ng mga ilang days kasi syempre, magkakaroon pa po ng background investigation ang ahensya ng NCIP. Pupuntahan po nila yung lugar na kiniklaim mo kung saan ang tribong sinasabi mo. Magkakaroon po ng interview doon na ikaw ba, kilala ka ba nila? O yung pamilya mo ay kilala ng tribong kiniklaim mo. Okay, ganun po ang proseso. Okay, kailangan syempre, ano ba bang kinakailangan para kayo ay ma-approve ng NCIP, ng ahensyang ito? Okay, syempre kailangan po ng birth certificate na kiniklaim ng birth certificate, for example, ng nanay ng lola mo, meron ka dapat birth certificate na nagpapatunay na yung apelyido na dinadala mo ay may dugong tribo. Okay? Siyempre, birth certificate na kiniklaim mo, lahat ng papunta sa'yo, kailangan mayroon ka mga birth certificate, mga baptismal,
Okay, basta katunayan na kadugo mo yung kiniklaim mo, may dugong tribo. Okay? So, ganun po. Medyo komplikado ang pagpoproseso nito. Pero kaya nga pinapaliwanag ko sa inyo para syempre doon sa mga overage, no? Kasama na rin dito yung under height, okay? Kasi mako-covered ng NCIP certificate na kayo ay member ng tribe, yung mawi-waive niya yung inyong edad, ang inyong height. Okay? So, yun po ang proseso sa pagkuha ng NCIP certificate. Okay? Sinasabi nila, na meron kasi nagugulan, sir, meron na akong sertifikasyon galing sa aming tribo. Ngunit subalit datapwat ay hindi pa po ito naidadala sa office ng NCIP. Pwede ko na po ba itong dalhin sa bureau at ipakita? So, hindi pa po yan. So, kailangan po kalakip ng inyong sertifikasyon ng inyong tribe ay ang NCIP. Kasi ang NCIP ang magsasabi, okay, na kayo ay accredit, kayo ay legit na member ng tribe na ito. At saka kayo bibigyan ng NCIP certificate. Okay, malinaw po ba tayo mga partners? Kung hindi malinaw, please comment down below. Okay? So ito na mga partners. Pagkatapos niyan, syempre, dadalhin niyo sa bureau. Okay? Ang bureau, okay, tatanggapin kayo niyan. Ipapasok kayo sa mga first priority. Sasabay kayo doon sa mga pasok sa standard ng bureau. Okay? Hindi naman porke meron kayong NCIP o member kayo ng tribe ay pasok na kayo. Hindi. Dadaan pa rin po kayong mga partner sa simula't simula ng proseso. Binigyan lamang po kayo ng konsiderasyon dahil kayo ay member ng tribe. Meron kayong certification ng NCIP na nagpapatunay ay kayo ay membro ng tribe. Okay? And at the same time, no? Ang magbibigay po sa inyo ng certificate dito sa BGMP, ang magbibigay po ng certification na nagwi-waive ng inyong age or height is si Chief BGMP. Okay? So, dito, papasok yung inyong mga, syempre, skills, dadagdagan ninyo yun. Okay? Ganon din po kapag wala kayong option. Okay? So, second option ninyo kapag wala at hindi kayo member ng isang tribe o wala kayong certification from NCIP, ay kailangan nyo po mag-antay na mag-under quota o magkaroon ng under quota. Okay? Yan lamang po ang inyong option. At the same time, no? Isa pang option is yung maganda ang iyong background. Okay? Kasi kapag maganda ang iyong background, mga partners, ay interesting, magiging interesting sa inyo ang bureau. Okay? Bibigyan kayo ng chance na makapag-proceed sa proseso sa pag-apply. Okay? So, kailangan, pag binigyan kayo ng chance, for example, nagkaroon ng under quota, kailangan siyempre triple effort kayo dyan. Hindi kayo yung easy-easy lang. So, kailangan yung mas ahead kayo dapat sa mga pasok sa standard. Okay? Dahil sa final list, no, sana nawa, no, doon nagkakatalo. Okay? Kasi may final ranking. Sa final ranking, kailangan makita. For example, ikaw ay meron kang deficiency, overage. So, kailangan gandahan nyo po ang inyong performance. O, syempre, mas maganda ang iyong background. Okay? After that, before kayo mag-take out o kasama kayo sa take out, saka kayo bibigyan ni Chief ng age waiver certificate na wini-waive ni Chief BGMP ang inyong height or age. Okay? So, sa mga, for example, wala kayong pasok kayo. So, dito po ay gawan kayo, tutulungan naman kayo ng letter kay Chief BGMP. Dito na po ninyo isusulat ang inyong mga special skills. Dito na papasok yung inyong special skills na tinatawag. Ano nga ba yung mga special skills na papakinabangan ng bureau? Okay? So, pasok dito yung mga driving skill. At kayo ay merong professional driver's license. Okay? So, pasok dito yung mga crane operator, yung mga high-level skills. Okay? Na mga papakinabangan ng bureau. Okay? High standard ng engineering. Yan. Computer literacy. Yan. Yung mga high-end or high class A na mga skills na dapat ninyong ilagay sa letter ninyo na kailangan ma-approve ni
Chief BGMP. Yan naman po ay nagbibigay naman konsiderasyon si Chief kapag maganda na ang inyong pagka-construct ng letter. Okay? So, ipapasa sa admin, ipapasa sa national headquarters. At syempre, babasahin ni Chief kung karapat-dapat yung bigyan ng age waiver certificate. Okay? So, sa mga nagtatanong mga partners, yan po ang inyong option. Okay, dalawang option. Meron kayong NCIP certificate or member kayo ng tribe or magkaroon kayo ng underquota saka kayo makapag-proceed sa bureau. Okay? So, sa PNP, ang proseso po ay meron pong sa recruitment section. Okay? Kung kayo ay meron ng NCIP certificate, doon nyo po isa-submit. May mga hingin pa po silang requirements. At yung recruitment section, sila ang magpoproseso punta sa NAPOLCOM. At si NAPOLCOM ang magagrad sa inyo ng age waiver certificate. Hindi porket napagpasa na kayo sa recruitment section, sa NCR or National Headquarters, okay, ng PNP ay hayaan na ninyo. So, kailangan po ninyo na diskarte. Siyempre, kailangan po ninyo i-follow up sa recruitment section or sa NAPOLCOM. Yun po, huwag ninyong pag nagpasa kayo, bahala na, mag-aantay na lang kayo. Huwag ganon. So, kailangan pa rin ninyong mag-follow up. Okay? Kayo mismo. Kayo mismo magpa-follow up para siyempre, hindi matabunan yung inyong papel o yung mga papers, documents. Mamaya kasi, sinubmit niya. Dahil sa sobrang dami na nag-a-apply dyan, natambakan, at nawala na. No, natabunan na yung papel nyo. So, kailangan po ninyong mag-follow up. Magkusang follow kayo. Okay? Huwag lang kayo umasa sa section na yon. So, kailangan niyo mag-follow up. Okay? Magkaiba po ang proseso sa pagbibigay ng age waiver ng bureau ito. Ganon din sa BFP. So, sa BFP ngayon, mga partners, sa ngayon. Okay? Yung Tribe Bureau NEM, PNP, BGMP, and BFP ay bultuhan na ang aplikante. So, sad to say, no, swerte malas. Ika nga, once na nagkaroon ng underquota, saka lamang tayo papasok doon sa mga hindi talaga member ng tribe or walang NCIP certificate or hindi kayo Muslim. Sa Muslim kasi may binibigay na certification na ina-accredit ng bureau na kayo member ng tribe yun. Okay? Na kayo ay indigenous people kayo. Okay? So, sa VFP, madalang lang 40-60 ang laban. No? 40 kayo. 60 ang bureau. No? Dahil marami talagang aplikante. Okay? So, isa yan. Isa sa mga masabi ko siguro ay magandang credentials or background ninyo. Okay? So, sabi ko kanina, kapag maganda ang iyong background ay syempre, magiging interesting sa inyo ang bureau. Okay? So, yun lang. Always stay positive. Okay? Binigyan ko lang ng linaw, nag-refreshing lamang tayo doon sa mga nag-i-inquire sa akin kung paano nga ba ang proseso sa pagkuha ng age waiver. Okay? Huwag kayo maniwala doon sa mga scammers natin dyan na patutulungan kayo na mabigyan ng age waiver. No. Dahil sarili lang ninyo at ang bureau ang makatulong sa inyo. Okay? So, pag may nag-alok sa inyo na tutulungan kayo na magkaroon ng age waiver, huwag kayo maniniwala. Kayo lang mismo ang makatulong sa inyo at ang bureau lang ang makapagbigay sa inyo. Okay? So, huwag kayo maniniwala agad-agad na matutulungan kayo na mabibigyan ng age waiver or height waiver. Okay? So, ganun din po ang proseso niyan sa pagkuha ng height waiver. Okay? So, sa mga tropa natin dyan, na nag-a-apply na kayo ay meron ng NCIP certificate or member kayo ng tribe. Okay? So, ilakip na ninyo yan sa 201 file ninyo, sa folder ninyo. Okay? At pilapan ninyo ang PDS na kayo ay member sa pinakalikod. Okay? 4th page ng PDS na kayo ay member ng NCIP. At meron kayong konting interview sa admin. Okay? Kung anong member kayo. Okay? Kung legit kayo. Okay? At yun naman po, hanggang dito lamang ating video. Nag-update lamang po ako. Siyempre, para makatulong sa ating mga aspirant applicant. Okay? At siyempre, abang-abang lang. Okay? Abang-abang lang po mga kapartners
sa darating na recruitment process, tayo ay agad-agad na mag-update dito kung kailan ang open ng recruitment process for the year of 2027. Okay, so good luck. Lagi kong sinasabi, maniwala sa sarili. Maniwala sa itaas. Always pray. Okay? Magtiwala sa kakayahan. Maging diskarte, palawakin ang iyong isipan. Okay? So, lagi kong sinasabi, saludo.